basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Sulatan gabay sa mga kabataan. So ngayong hapon po ay magbabalik po kami. Medyo matagal-tagal po kami nagpahinga, gawa po ng konting bakasyon para daw makapag, ano ba to, Sister Sha, makapag-relax or unwind or mag-rewind. Ewan ko lang. Nakapag-unwind ka ba, Sister Sha? Pwede naman, konti lang. Konti lang, okay. So may mga New Year's resolution ka ba o wag na lang? Okay, so ngayong hapon po, tayo po ay tutungo po muli sa pagdidiscuss mo na isa po sa mga sulat ni Ellen G. White na kung saan ito po ay may title na Guard Well, The Avenues of the Soul. So ngayong hapon, before pa tayo mag-opening prayer, tayo po muna ay babasa ng ating mga talaga namang, ano man tawag to, early birds. So nakita-kita ko talaga ang unang-una si Early Seven Strike Land. Ayan, nung nakita ko siya, sabi ko, napakaagap naman talaga nito ni kapatid. Tapos isa pa rin po, no, gusto kong batiin ang belated happy birthday. Ang isa po sa ating masugid na taga-subaybay, si Miss Kierma, ang kanyang husband po kahapon, nakita ko sa Facebook ay nagdiriwang ng birthday at foreigner pala. Ang husband ni Ma'am Kierma. Kaya pala pangalan may payasas-yasas. Okay. So, magandang hapon and belated happy birthday sa iyong asawa, Miss Kierma, at nawa ang pagpapala ng langit at kung may forever sa lupa, nawa kayo'y magsama forever until Jesus comes. Sana ako din. Ay, malapit na yan. Baka next year or this year, malapit ang forever mo, Ate Sha. Okay? So, ngayong hapon po, may babatiin ka ba, Sister Sha, before ako mag-opening prayer? Ayan, so magandang hapon po mga kapatid. Tunay nga po na sa nawa ay kayo nasa mabuting kalusugan. So, it is indeed a great pleasure ano to po na makasama kayo ng hapon na to na kung saan ay na-miss namin po taga. Parang 1 year na po tayo hindi nagkita. So, ngayon po ay 2024 na. So, 2023 po tayo huling nagkasama at naigan na po ng ating mga panahon. So, sa hapon po to, we would like to greet, of course, sa aking pong mga magulang, kay Mami, kay Daddy. Sabi ko, manood kayo. Ganyan. Kailangan naman ng viewers. Ayan. Ganyan po. Binabati ko rin pala yung mga kabataan ngayon dyan kay la Sister Alma, ano po, Grau, kung kayo pinandyan, birthday po ni Ayesa, so happy birthday naman po sa'yo. Baka naman, nandito po kami, baka may pa-spaghetti, ayan. So, happy birthday po, ganun po kay Ate Alona, ayan, na nasa ibang bansa, ayan, pagpatuloy ang forevermore, ayan. So, nakakatuwa lang na parang lahat sila meron na, ako na lang wala. Nasa New Zealand.
Ayan, so, magandang hapon po. Ganun po, binabati ko, Sir Ceci. Ano po yung ating pong model sa church natin? Ano po yung mga kaibigan natin? Mami Sir Hardelesas, Mami Lilibet, Sir Lily, ganun po, Sir Elizabeth Tunggala. At ganun po kay Marisol. Sana nanonood ka ngayon, Marisol Hinete Dilen. Ewan ko na lang. At ganun din po, ayan kay Ate Berna. Thank you sa pagkain, no? Meron tayo sa likod. Mami Rutobias. At yun po ay kami ay po, nakikiramay din naman sa Reynaldo family. At yun din po sa mga kasama natin. Ano po, ay kay Sir Leia Satin Aguilar. Ayan po, magkikita po tayo next week. Ayan, we're excited na po. Huwag ka na magpadala ng picture, ha? Ng picture ng ng nakalipas. Pag nakalipas, kalimutan na. Pero maraming salamat for the update. Natuwa naman ako. Hindi ko na matutuwa si Kyle. Ayan. So, Ate Kyle, good afternoon dyan sa ICU ngayon. Ayan. At ganun po kay Ate Lisa, kay Ate Bot, kay Kuya Sam, kay Brother Broper, kay Brother Don Don na walang sawang nagda-live sa amin. Ganun po kay Escosas family, ganun po sa lahat po ng mga kababaihan ay magandang hapon po sa inyong lahat. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa hapong ito. Okay, so magpapatuloy po ako sa aking pagbati. So maraming salamat po sa mga naka-online ngayon, no? Babatiin ko po si Brother Gary, yan ating masipag at ever supportive nating head elder dito sa Dasma G. And then ganun na rin po ay si Daddy. Ayan, Daddy is watching. And kami po ay nag-extend ng naming sympathy para po sa mga Argente family na ang aking balita ay namayapa ang isa sa mga tiyo po nila. Yan po. So kami po ay nag-express ng aming deepest sympathy po sa inyong buong pamilya. And then ngayon po, ngayong hapon nagpapasalamat din po na sa kabila ng sila ay mayroong ganitong okasyon na hindi kasiyahan, ay nanonood pa rin si Jocelyn Argente. So shout out sa iyo at magandang hapon. And then nagpapasalamat din po ako sa aming sponsor ni Ate Sha. Kay Miss Jennifer Albiela sa aming hair, okay, curly hair for the nice conditioner. Yan. So thank you very much. I really appreciate. Sobrang bagay sa hair na yung mga kulot. Ayan. So New Year daw, kulot muna tayo. Ayoko na magpa-straight tuloy. Yan. Okay. So bali po ngayong hapon, yun lang pong ating mga babatian. So, bati na natin si Kuya Jasper. Sabi ko pa naman sa kanya, Brother Jasper, manood ka, babatiin kita. Sabi niya, sige po. Tapos nakalimutan ko pala. Hindi siya nanood. So, manood kasi busy pa siya, Kuya Jasper. Good afternoon sa'yo. Ayan. Okay, so thank you, Sister Sha. Tayo po ay sama-sama pong manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, muli kami tatalakay ng mga aralin para po maging gabay na ang mga kabataan. Ganoon na rin po sa aming mga magulang. Nawa ang iyong banal na spirito ang patuloy na igawad po sa amin at ang magmutawi po sa aming mga labi ay kasang-ayon lang po sa inyong banal na kalooban. Patawarin niyo din po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nansumpungang nagkulang at nagkasala. Tulang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Ayan, so Sister Sha, napakaganda ng ating topic nung nakaraan. Marami din tayong diniska. Siguro nakalimutan nyo na, no? Ako medyo nakalimutan ko na rin. Pero, ang nare-refresh talaga sa mind ko is, yung mga kabataan, dapat iniiwasan natin yung pagbabasa ng mga fictional things, ng mga magical stories. Kasi nga po, ang ating isipan ay dapat nakalaan lamang doon sa sulat ng ating Panginoon, which is the factual things. Kasi po, we are made to think spiritually. We are not made emotional people. Dapat po talaga ating relasyon sa Panginoon, it should be spiritual. So ito po ay isa na namang continuation ng napakagandang topic po nung nakaraan. Kung may sulat po kayo ni Ellen White sa inyong mga tahanan, pwede nyo po kaming samahan at buksan ang sulat ni Ellen White. Tayo po ay nasa chapter 92. Ang title is Guard Well the Avenues of the Soul. Ayan, Sister Sha, medyo malalim yung parang alam ko ang Taft Avenue, mga ganyan. So, expound or ipaliwanag natin sa ating mga taga-subaybay, bakit ba kailangan guard well the avenues of the soul? Ano ba ibig sabihin ng avenue? Ito ba yung sa Taft Avenue or something like that? So, let's define po muna natin ang avenue. So, according po sa aking best friend na si Google, ang avenue daw po ay path, way, or direction. So, bakit kaya, Sister Sha, kailangan ba nating lagyan ng pag-guard kasi bantayan?
Pero may mga security guard daw, tulog. To tayo mga kabataan, baka tayo patulog-tulog. So, isipin natin na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Kaya nga, di ba, sabi na ating Panginoon, kayo ay manalangin, araw at gabi. Kayo ay magbasa ng kanyang mga sulatin. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang mga tukso. At lalong-lalo na po ang close of probation, Sister Sha. Hindi natin alam kailan tayo mawawala ng ating hininga. Sabi nga nila, ang karma, even though we don't believe in karma, yung mga naririnig natin sa labas, digital na. So ngayon mga kapatid, o mga taga-subaybay, ay pinapaikli na talaga ng Panginoon ang ating panahon. So alam mo, Sister Sha, just to compare, last New Year, when we went to your house, natatandaan ko, naka-jacket kaming tatlo kasi malamig. Pero nitong nakaraang December 31 ay ang init. Diba? Painit na ng painit ang ating sanlibutan. Isa lang ibig sabihin, sabi ng mga scientists, sasabog na daw ang Earth. Kailangan na tayo pumunta sa Mars kasi yun lang daw nakalaan na lugar. Pero ako naniniwala na hindi yun ang nakalaan para sa atin. Doon tayo nakalaan sa langit na bayan. So ayan, Sister Sha, baka may idadagdag ka pa. Paano ba natin ipapaliwanag ng mas mainam? Bakit daw may salitang avenue? Ano ba to sa ating relasyon, sa ating soul? Pag sinabi po natin mga kapatid na soul, ang binabanggit po ito, hindi yung mga nakikita yung multo ha, kapag kaaraw ng patala, dumalaw yung multo ni Lolo. Hindi po. Pag sinabing soul po sa Biblia, ito po yung katawan nating buhay. Ito po yung ating may laman. Yan ang ating ibinigay sa atin ng Panginoon. Nagbigay siya ng hilinga and we are a living soul. Kaya ito, pinapakita lamang ng sulat ni Ellen White, ano ba ang pwede nating gawin para masubaybayan or mag-guard or mabantayan? Ano ba yung ipinapasok natin? Ano ba yung pinapadaan natin sa ating mga kaluluwang buhay? Ayan, Sister Sha, baka may gusto ka idagdag. Ayan, so maraming salamat, Sir. Actually, yung topic po natin napakaganda kasi una-una, when we say guard, guard na dapat talaga mabantayan natin. When we say avenue, it is the path, yung daanan, kumbaga ito yung direction natin. So, when we say avenue, ano ba yung bahagi ng katawan natin, so that we have to guard, especially for our young people. Bakit po kasi laging young people? No? Because we know the young people, they are very susceptible to different types of temptations. Hirap naman ang English yung susceptible. Ano ba yan? Susceptible. Madali pa silang parang pinaka-closer sila, pinaka-keen sila sa mga tukso. Di ba? Alam naman natin. Ang hirap na naman, kinalaman. Basta yun na yan. Pag mga kabataan kasi, ang mga kabataan natin, syempre marami silang gusto. Di ba? Parang vulnerable. Yan. They are so vulnerable. Yeah, they are so sensitive when it comes to these types of talaga charm ng sanlibutan. At nakita talaga natin yung change ko, sabi mo nga yung weather nagbago for the past years. Ngayon po talaga the way itself ng mga avenues na kung saan para lang makapasok sa atin ang kaaway, talagang the devil has made everything easy for our young people, even to us. And it is even in our churches, even in our homes, na mabago talaga yung mindset, yung isipan. Kasi talaga, ang sa atin is about guarding our thoughts. Kasi doon talaga pumapasok kasi yung ating mind, ang ating mga paningin, lahat na nararamdaman natin, lahat na expression natin, ay nagmumula lahat ito sa utak talaga, sa mind natin. When we say about love, hindi naman talaga siya sa heart Our heart only will pump and will only have this rate because of what the brain, di ba? Kung ano yung sasabi ng ating mind. So, kung ating mga isipan ay hindi natin nababantayan, kagaya ng mga topics natin for the past few weeks last year, na talagang about guarding our thoughts, about avoiding reading fictions, avoiding like this and like that. Why? Kasi alam natin ng ating murang isipan talaga ngayon ay napupuno ng iba't ibang mga bagay na makamundo talaga. At habang nanonood tayo, alam mo ba nung nakaraan kasi I was just may nakita ako, I would not say na lang kung sino. Then, sabi ko, manood tayo ng something na, na masaya. Pero kasi nanonood na siya ng palabas, Sister Yep. Tapos sabi ko, ano mapalabas yan? Korean naman. Pero ang title ay about the, tama nito yung title niya, about demon. Di ba? May demon boyfriend, parang ganun. Imagine, sabi ko, sa title palang hindi ka natatakot.
demonyo na nga yan eh. It's not because there's may mga power na may sign of the cross na kabaliktad. Tapos, they are into it. May tama talaga, sister, yan na talagang yung napakabilis nilang maniwala. Ang mga kabataan kasi natin ngayon, napaka-gullible. Lahat na nakikita nila, akala nila totoo. Napanood sa TikTok, maniniwala. Sabi na kailangan mapapantay mo yung ngipin mo pag gamit ng nail file. Imagine mo, gaano kasakit yun pag nail file mo yung ngipin mo, di ba, sister Ye? Yung iba naman gumagamit ng Q-Tix para pumuti ang ngipin. So, lahat na nakikita nila sa TikTok, akala nila tama. Which is, ganun ang kaaway ngayon, sis. So, if our thoughts are not guarded, ang tanong, no, parang bahay lang yan. Nagtayo ka ng bahay na alam mong nasa paligid mo mga magnanakaw o mamasamang tao, pero wala kang fences, wala kang lock. So parang gano'n na alam mo na very dangerous yung area, pero hinayaan mo lang maging bukas. So parang ang ating mga isipan, yung ating avenue, yung daanan mismo, yung ating mind, na kung saan na doon nakipag-usap ang Holy Spirit, diba, sa ating isipan, ay wala nang time para makipag-usap kasi nga punong-puno na siya ng mga bagay na hindi makatotohanan. O yan nga, yung sasabi mo kanina, ng mga fictionated, na kung saan talaga sa atin, yung, alam niyo po, nung recently, parang, ako po nag-high blood. So ngayon, sister Yan, na-realize ko, nagtataas ang BP ko pag hindi dahil kumain ako, hindi dahil sa anong bagay, pero kapag po ay nag-iisip ako. Limbawa, may stress. Kasi stress natin mula din sa mind eh. Yes. Diba? Tapos sabi na mag-isip ka na mabuti, relax ka lang, kasi sabi na calm down, diba? Kasi it's about the mind. Kaya you have to control. Ang tanong, how can we control our mind if we don't train it? Sister Ye, ikaw, natitrain bang ating isipan? Yes, I do believe in that. Kasi ako personally, di ba nabanggit mo, pag na-stress ka na, high blood ka, ako po, kapag ka may problema, normally, iniluluhod ko talaga. And then, at the same time, after noon, pinatatawad ko na yung taong may kasalanan para move on na ako. Parang ganito, sabi nga nila, kahit ba paulit-ulit magkasala sa iyong kapwa, mamahalin mo pa na. Ganun talaga ang role bilang isang Kristiyano. Parang, minsan, nararanasan natin, Sister Shai, yun nga sabi, kahit ano pang mabuting gawin mo sa isang tao, kahit ibigay mo yung best mo, may makita lang isang mali, natakpan na lahat ng kabutihan mo. Pero bilang isang Kristiyano, we have peace. Ito nga minsan, tinatanong ako na satisfied ka na ba sa buhay? Actually, yung mga material things kasi, minsan, ang mga tao mas nai-stress dyan o kaya sa mga naririnig nila. Pero ako personally, binabanggit ko yan sa asawa ko, at the same time, pinagpapanalangin namin na ma-overcome namin yung mga ganong uri na mga thinking, kasi lagi po nating isipin na ang nandito po sa sanlibutan ay lahat po yan ay temporary things. Parang ganito, Sister Shai, nakarelate ako sa example mo. Pag nakakita ako ng mga video sa TikTok or kaya sa Facebook, ako ay sabi ko, naku, alam ko na hindi yan totoo. Ano lang yan, for content lang, para may views lang. May narinig ako, isang kabataan, sabi niya, hayaan mo na. Ganyan na talaga ang buhay. Parang ganito yung sister siya, natanggap na nila na lahat ng nakikita nila ay hindi totoo. So, paano pa nila madidistinguish yung totoo? Parang hindi na sila nagkakaroon ng time na ma-discern. Bahala na kung totoo, hindi. Basta, parang, alam yun na yan. Ito na to parang ganito, sabi mo, how can we guard our mind or heart kung tayo na may naka-open sa lahat ng bagay? Parang sa ganito, sa Amerika na lang, very simple instruction or culture, wala silang bakod. Pero napakataas ng crime sa Amerika, pero bakit wala silang bakod? Diba? So, paano mo mapoprotektahan yung bahay mo? Diba, may nakikita tayo minsan yung nanay, karga-karga rin yung anak niya. Since walang bakod, inatake ng aso yung anak niya, kagat na, hindi niya mabuksan. Masama. Minsan, may mga number kita. O, paano kung nakalimutan mo, o kaya yung susi mo, kinuha mo sa bag mo, nataranta ka na. Parang gano'n, parang, we want to guard. Pero tayo mismo nag-o-open ng mga daanan para ang itong si Satanas ay makapasok, at alam naman natin very cunning. Pag sinabi natin cunning, lahat ng uri ng bagay ay gagawin niya para tayo ay kanyang ma-invade o tayo ay masakop niya. Yes. Kaso tayo naman, tanggap na natin, ganyan na talaga yan, hayaan na natin yan. Ang bilang Kristiyanong kabataan at mga magulang, hindi nga pwede yung pwede na. Di ba sabi nga, Sister Shai, bakit daw yung mikrobyo
Diba? 99.9. 99.9. May isa pa talagang At yung natitira. isa, mas malakas. Kasi yung nag-survive nag-survive. diba? Pero sa Panginoon po, lahat ng bacteria hindi niya tinatanggap. Oo. Hindi po pwede sa Panginoon yung pwede na dapat po kung magsiserve tayo sa Panginoon, we must give 100%. Hindi pwede na, hayaan mo na yan, konti lang namang pagkakamali. No, our God is not like that. Kasi kung ganun lang din pala, Okay lang. ay bakit hinayaan na lang di sana si Satanas dun tumira sa langit, di na sana itinapon dito sa lupa, di ba? Kung pwede na sana yung ganun. Pero ang ating Panginoon is the God of just. Siya po'y Panginoon ng justice at siya ay siya din ay very knowledgeable at alam niya yung ating iniisip. Kaya kahit hindi nakikita sa ating mga panlabas na anyo na pwede na, alam din ng Panginoon, nababasa niya ang ating puso't isipan. At saka yung gestures kasi natin, Sister siya, si Satanas, very wise. Pag nakita mo, nag-slip of the tongue tayo minsan, may mga kabataan na, okay lang yan, kahinaan ko lang naman ay sa pera, hindi naman ako mahina sa babae. O, gagawin ng Satanas, try nga natin, subukan, tingnan nga natin ito kung talagang hindi ka mahina. Kaya minsan, mga kapatid, minsan maigi-igi rin na medyo tumahimik din tayo. Tayo manalangin. Kasi mga gestures, mga gestures din natin ay nakikita. Kaya tayo ay, sa kabila ng ganito nating mga pamumuhay, kailangan talaga i-guard natin yung mga daanan na pwedeng madaanan ni Satanas para masira ang ating puso't isipan. Okay, Sister siya. Dagdag ko na, Sister, imagine mo how the devil can get into us, na akala natin, we know the Bible, we pray, akala natin, hindi na siya nakadaan. Pero actually, bakit kasi mga fantasy, mga movies ngayon, mga palabas, lahat talaga, yung mga Jessica Soho, mga ganyan, talagang they would really imply that about the demons and the spirits na nasa ating panahon ngayon. And then, kasi mga awit yung songs talaga, no? So, kaya yung mga songs natin, we have to be very particular sa mga kabataan, what you're listening into. Kasi, ang mga kabataan, di ba yung sa last song syndrome? Ako kasi ganun, pag yung kinakanta ko nung gabi, pag gising ko ng morning, yung pa rin naalala yung pa rin kasi ganun yung mind ko, kakaiba yung utak ko, parang like siya naiisip, which is, pinaglalabanan kasi nga parang nagiging hindrance siya dun sa yung magagawa mo for the whole day. So, ang mga estudyante ngayon, kasi I listen to some songs, kasi yung mga estudyante ko, ang lakas magpatugtog. Tapos, di nakita ko yung pangalan, yung title, kasi narinig ko yun siya sa mga Adventist na mga kabataan. Nakalagay doon, Paint the Town Red. Then I just forgot yung kumakanta, no? Then when I watch it, lahat doon ay grabe pala demonic. Lahat talaga nung ginagamit nila is about demons. Imagine mo, the song looks good. It sounds good. However, it praises the devil. Na makita mo dun mismo yung kanilang meaning. It's about the devil itself. It's not about the song. Kaya ngayon mga Christian songs natin, not all Christian songs are good songs for the church, for the Lord. Kasi akala mo Christian songs lang siya pero may spiritualism pala. Akala mo Christian song pero binabago niya yung isipan natin. Kasi hindi naman talaga siya doctrine-based. Kaya we have to be very careful. Ang problema, the way we listen, naka-earphones pa yung mga yan, di ba? Dahil sa mga online games, imagine mo online games natin ngayon, di ba, puro tagapatayan. And have you heard, Sister Yer, recently, no, yung isang matandang lola na 65 years old, pinugutan ng ulo ng kapitbahay. So, ang ginawa po nung lalaking ito, nung pinugot yung ulo ng lola, dinala pa niya dun sa karaoke place na nakainuman niya, Sister Yer, dinala niya yung ulo ng lola. Tapos, afterwards, nag-surrender naman siya. Tanong sa kanya, bakit mo pinutol ang ulo ni lola? Ang sabi niya lang, kasi lola ay mag-isa lang sa bahay. Mula din namang walang guard, wala siyang bantay. So, ang ginawa habang si lola nasa tindahan, kasi nakaaway niya ito daw sa basura. Siyempre, matanda na, medyo ayaw niya na makalat. Sino ba namang matandang gusto ng kalat sa bahay? So, itong lola, tapos pagbintangan daw siya na magnanakaw. Nainis siya kasi para napahiya daw siya kasi yung mga anak niya. So, dahil sobrang inis niya, pinutulan niya ng ulo si lola. Tapos habang naginom yung makabarkada, dinala niya yung ulo ni lola dun sa karaoke. Oo. Tapos,
Ngayon naman, yung, di ba yung dalawa, yung sa bus, yung pinatay yung babae at yung lalaki, no? Papunta sana kay Tulfo yun eh. Correct. O recently, sino pumatay, no? They found out it was the son alone. Yung mismong anak niya nagpapatay sa nanay niya worth 120,000. Akalain mo, imagine mo, ang pagpatay ngayon si Soye ay parang isang laro na lamang. What I'm telling is, because of the social media, because of the online games, yun yung nakapenetrate sa mind nila, yun yung pinifeed nila sa ideas nila, akala nila ang buhay, hindi nga naman totoo, na parang sobra na parang napakadali lang ng buhay. Magpakamatay, pumatay, maglaro ng bagay, yung parang they would try things. Pag-vape na nga lang eh. Kasi looking vape, pag-vape sa mga kabataan, mukha namang hindi ka nanigaryo, di ba Kuya Dondon? Di ba? Nakapag-vape ka na ba? Di ba kasi pag nag-vape ka, smells good. You smells like chocolate, strawberries, whatever you want to smell yourself. However, akala na ng mga Adventists, ating mga kabataan natin, it looks cool. Kasi nga kahit bata, imagine mo, nakasabay ko sa gypsy, so yung mga 12 years old, 13 years old, matigisang vape. Tapos, dati, pag naninigarilyo sila, o ba naninigarilyo ka? Ngayon pag-vape kasi parang cool. Yes. Oo. So ngayon, whatever they see on social media, they think it's cool. Kasi wala nang guard ng positive o ng tama. They cannot discern what is right and wrong because yung isip nila ay puro na trash, puro talaga social media, puro ganito. Basta niniwala na nga sila ngayon sa social media, sa TikTok kaysa sa mga doktor, di ba? So nakatakot po. So sa akin po, it's very important that the young people should know how to guard their thoughts. Okay, so magbigay lang din ako ng isang example. Ito naman ay napanood nyo na siguro sa balita. Actually, may isang lola. Di binanggit ni sister siya, mga kabataan, very gullible. Hindi lang, pati matatanda. Kasi nga, nahirati sa social media. Meron 67 years old, kung nabalitaan nyo, siya ay nag-intay sa airport ng 1 linggo. Kasi yung kachat niya ay darating daw sa Pilipinas at magtitira sila dito sa Pilipinas for, hanggang sila ay mamatay. So, ito isang military. Kaya mag-ingat-ingat kayo ha. So, mga nagchat-chat sa inyo na, hello, I'm a military from Afghanistan. I've been blah, blah, blah here. I will be going to Philippines. Please accompany me. I'm going to tour in the Philippines. Alam mo ba, naaawa ako sa lola. Tapos pinakita niya pa, no, may video ako. Magkausap talaga kami. Parating siya rito at nagpadala siya ng 24,000 pesos kasi hinarang daw sa airport. At nang nasa airport na daw, kailangan daw niya mag-produce ng 70K para daw sila mag-meet personally kasi nga voice call lang ang naririnig. Nakakaawa. Tapos ang daming comment, yan din po yung militar na nagchat-chat sa akin. Buti na lang po wala akong perang na ipadala. Anong sabi ng tao, lola? Focus ka na lang sa apo mo. Yan po minsan ang problema. Kahit lola, matatanda, nadadaya din po ng social media. Huwag po tayo masyadong, actually, yan ang problema sa mga Filipinos. We're very gullible. Ano yung sabihin ng gullible? Madali tayong maluko. Maniwala. Mga ako lang na parang ganito, no? Sige. Padala mo ako ng 24K, huwag kang mag-alala. Nag-retirement na ako, may $3 million akong dadalhin. And after mo, bigyan ako ng 70K, titira tayo sa Philippines forever. Ito namang lola, naniwala. 1 linggo po siya sa airport naghintay. Di ba nakakaawa, no? Hindi lang po kabataan ang naliligaw ng social media. At baka sa mga nanonood natin ngayon, isa na rin kayo mga naloko ng social media. Mga pa-order-order na. Kaya ako, hindi po ako masyadong naniniwala sa mga online, yung mga beauty products, o tanggal melesma, tanggal pekas, pampatubo ng buhok. Alam mo, sabi ko sa anak ko, kung meron ng unang tumubo na buhok, yung mga artista na may pera, pero bakit hanggang ngayon kalbo pa rin, di ba? Maglalagay sa noo, sister siya, tutubuan ng buhok sa noo, di wow. Maging maingat tayo mga kabataan at pati na tayong mga magulang, i-guide natin ang mga kabataan. Kasi parang napapansin ko, sister siya, parang yung hindi okay ng panahon natin, sa kabataan ngayon, okay na lang. Okay na yan, ma. Huwag ka na masyadong mareklamo. Kasi sabihin, okay na yan, ma'am. Ganyan na talaga ang buhay ngayon. Parang ganito, another example. Sa Pilipinas, pag nagpapa-opera tayo, sister siya, nahiya tayo, ay hindi natural beauty. That was long time ago. Ngayon,
may pera ako, kaya ako maganda, nagpa-opera ako, ikaw They're wala so kang proud, pera. that's true. So iba na talaga ngayon ang kalakaran They're ng so proud. sanlibutan. So hindi na ngayon proud being natural, ngayon proud na kapag kayo yung mga peki na. So sabi ko, my God, mapapaano ka? Ano ba yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Or kahit sa ibang, sa ating daigdig na nawawalan talaga ng focus at real things. Okay, so punta po tayo, Sister Sha, sa question number 2. Sabi nga po ni David, anong ibig niya sabihin ng sinabi niya? Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Bakit kaya binanggit ni David na kailangan daw i-create ng Panginoon na magkaroon tayo ng clean heart and renew a right spirit? May mga wrong spirit ba, Sister Sha? At maaaring unclean ba ang ating mga puso? Yes, Sister Sha. Kasi alam mo, ang ating katawan, sabi nga rin, when Jesus Christ was walking with the disciples, and then nung nagpalit sila ng mga demonyo, yung mga nalihan ng demonyo, no, brother. Pero actually, they pass also with some people that they look nice. They were okay. However, they were also filled with the unclean spirit. Diba? Hindi dahil mukhang normal ay normal na. Kasi sabi mo nga, it is about what you put inside. Kaya, imagine mo yung napag-aralan natin, no? Yung binasa namin sa message ng people nung nakaraan, when you are reading fictions, when you're watching these types of movies, when you're listening to these types of musics, wala po kayong kasamang holy angels. Ang kasama po ninyo sa paligid ninyo ay yung talagang mga demonyo. So, kapag kayo na-disgrasya at kayo namatay, automatic talaga kasi sila yung kasama mo, they were guarding you para hindi mo marinig yung tama. Unlike kapag when you read the Bible, when you read the message of the spirit of prophecy, ang nakasurround naman sa yung mga holy angels. So, it is really about the darkness. Hindi po dahil music lang yan, no? Ay, music lang naman yan, okay lang yan sa church. No! Because music is should worship God. It's not about human being, no? Ganun sa mga kabataan natin, hindi na nanonood lang, laro lang naman yan. No! You cannot say na laro lang naman yan. Yung mga beng-beng, patayan na yan, mga kabataan. Nanonood yung anak mo, maliit pa. Puro lang yan nasa YouTube. Mga marunong naman bata mag-English, pati naman mga attitude, no? Iba kasi nga, this is about what they put in their minds. Ang ating pong isipan, sabi nga ni David, nung si King David din naman ay talagang malapit na rin siyang pumanaw. Naisip ng maraming kaaway, maraming gustong pumatay rin naman sa kanya. And he realized na you cannot have a new spirit, a new heart, if it was not be changed. Diba? Kaya kailangan talaga baguhin ng Panginoon. Kasi parang isang punong glass ng tubig. Pag puno na yan, hindi mo na malalagyan yan. Diba? Malibang itapon, maging empty. Talaga siya. Doon lang malalagyan ng mabuti. So sa atin po, if you want to change our heart, hindi naman change ng heart transplant. If you want to change it to have a better heart, a good heart, if you want to have our minds, a better mind, na talaga sa ating yung path niya ay sa Holy Spirit, we have to remove everything. Kaya dapat may detox, di ba, Sister Ye? Si Brother Owen po pala kanina, guys, nakita namin sa park. Natapos sabi niya, yesterday, nagpunta siya sa hospital kasi nakita po na sobrang sakit ng kanyang tiyan, yung pala may siyang bato. Ayan. So, kung okay lang yung bato, wag lang batugan. So, ayan. Sir Lai, nakatawa ko yun si Ate Tess Ilano sa park. So, si Kuya Owen. Parang ayokong pumunta sa Kadiwa Park, Bakit? Kasi pag pumunta ako doon, baka may bato rin ako. Ibig sabihin, nag-exercise ako at may sakit. Hindi, nagpunta siya, hindi naman. So, nagpaha-araw daw siya. Kasi kalabas naman siya, may medication. At tapos sabi ko, brother, dapat ka mag-detox. So, gumamit ka ng mga apple juice, ganyan. So, yung mga healthy naman, kaya naman, hanggat kaya. So, sabi ko, detox is important. No, kailangan din sa ating mga katawan ay ma-detox din naman tayo. Yung ating mga internal organs sa mga ginagamit, pagkain, sa ating ihi, we have to detox also kasi kailangan malinis siya Paano ka maglalagay ng bago? Paano magre-repair kung hindi mo siya nalinis? So, ang ating isipan ng ating puso, ay kailangan muna ring malinis. Talagang we have to ask for it. Hindi siya basta malilinis ng pag-pray lang natin, kailangan we have to ask how we have to change our ways. Ganun sa ating mga isipan. So, napahalaga sa siya na kailangan talaga ay malinis. So, sabi ni David, we have to create in me, Lord, create me a new heart. Diba? Sabi nga nung isa na magpapabinyag, diba? How can I be born again? Ipanganak na ako, diba? Paano pa ba ako ipapanganak muli? And then, you will be, reborn by
spirit na kailangan mong mabinyagan, ma-renew ka. Ibig sabihin sa atin, kailangan talaga complete surrender, Sister Ye, no? Sa ating pong mga kabataan. Alam ko mahirap maging talagang straightforward. Mahirap na yung struggle natin bilang kabataan. Ano ba yung pagiging Christian, yung pagiging Adventist? Ano ba yung totoong Adventist? Kasi, di ba? So, kailangan talaga pala, if you want to go to the right path, we want to ask God, and we want to guard our thoughts, we have to ask God talaga, Sister Ye. Kasi David niya, hari pa yan. At talagang malapit siya sa Diyos kasi talagang they could communicate with God. Tayo pa kaya, di ba, na we have to pray talaga. Sila, they could, parang, Lord, andyan siya. Andyan na siya, nakakausap nila. And He asked for a clean heart and renew a right spirit. Sabi mo nga, maraming mga spirit, unclean spirit, no? Hindi naman forget na sa church tayo, wala tayong unclean spirit. Maniban talaga, we pray for the Holy Spirit to be in our hearts and mind. Okay, so magdadagdag ako, Sister siya, bakit kaya madaling mahook ang ating mga kabataan? Kasi nga po, si Satanas is very cunning and very wise. Ang gagawin niya, may example ako sa vape, ano? Pag nag-vape ka, ang nangyayari, parang tingin ng tao ay cool. Tapos parang, hindi naman ako amoy sigarilyo, di ba? Hindi naman ako amoy ganito, kaya parang okay lang. Kung mga kabataan ngayon, parang sabi nila, parang okay na yan. At isa pa mga kapatid, ano, ang isa pang danger nito, kasi nga hindi siya masyadong halata. So minsan, may napunta ako ng SM, may kabataan akong nakasalubong, siguro hindi na makontrol, kasi di ba tayo may smoking area. Pero dahil nga yung vape ay dala-dala na, anytime, hihit-hit na lang sila, pinagaganda ang itsura, di ba? Wala naman nakalagay sa pakete or sa tube ng vape na magkaka-cancer ka sa iyong sa iyong lalamunan or kung ano-ano pang sakit. Di ba ang nakalagay cherry flavor? Ano bang mga flavor? Pasensya na, hindi po ako nang vape kaya strawberry. Ano ba, brother Don? May alam ka ba sa mga flavor naman? Hindi, ayun, vanilla. Ano pa ba? Chocolate, meron ba? Mga something like that. So, hindi nakaka-appeal. Pero ngayon, pag yung cigarette pack yung binili ninyo, ano makikita nyo? Butas ang lalamunan, nakatubo. So, ngayon parang, ay, mas pinaganda. At saka, pwede daw gamitin anytime, anywhere. Sabi nga ni Sister Sha, dun sa kanyang working place, kahit daw sa loob ng office. May mga office workers na gumagamit. Pero samantalang noon, pagtingin natin, yak, Yossi, kadiri, di ba? Ngayon parang vape, it's cool. Kaya ngayon maraming kabataan na medyo nalilin lang, hindi medyo, no? Nalilin lang kasi nga pinaganda ng itsura. Ikaw ba naman, Brother Fernando, pag may nakita kang magandang babae, napakaganda ng hugis, hindi ka ba mapapalingon? Di ba? Talikogenic lang pala. Pagkasama ako ni Brother Fernando, pinatitingin ko siya, ayan, tingnan mo ang ganda ng babae. Diba? Kasi po, ang ating kaaway, hindi yan gagamit ng pangit. Hindi yan gagamit ng pangit ang lasa, lahat yan masarap at maganda. Isa pa po, bakit kaya mga kabataan natin, Sister siya, hindi nila nade-discern? Pag may speaker tayong nakikita, halimbawa sa church o sa ibang lugar, ba't hindi nila nade-discern na ito pala ay hindi nakasang-ayon ng ating doktrina kasi nga, ang kanilang baso ay puno na ng pangsalibutan. Hindi na nafe-feel at hindi sila nakikinig ng mga aral natin. Ako, natutuwa ako, may nagpa-pop up sa cellphone ko na ang ating presidente ng ating General Conference ay napaka-firm. So, mga kabataan at lalo po sa ating mga leaders, lalo po sa mga elders, napaka-firm. Ang sabi niya po, hindi po tayo pwede magpatayo sa ating church. Una, hindi natin kapananampalataya. Pangalawa, mga political leaders. Bakit? Hindi po nila alam ang ating aral at ito'y makaka-impluwensya sa ating mga kabataan at ating members. Kaya Sister siya, naalala ko tuloy nung graduate ako sa AUP, ang guest speaker talaga namin ay si Gloria Macapagal Arroyo, and we waited for an hour. At Sister siya, dumating kaya? Hindi. Dumating yung anak. Pero 'di ba? Bakit kaya dumami ang audience? Kasi we're looking forward for political speaker. So nawawala po ang holiness ng ating pagsamba. Gaya na rin po sa ating mga singers, katulad sinabi ni Sister siya, kahit sa ating pag-awit. Dapat po ang nalilift ng ating pag-awit ng ating Panginoon. Hindi yung sarili nila. Yes, minsan may kakanta dito sa ating kahit saang lugar, 'di ba? Halimbawa, isang gathering, kaganda ng boses, ang taas, may
may pakulot-kulot pa. Ang ganda ng boses mo, ang ganda ng pag-awit mo. Nasaan na po ang papuri natin sa Panginoon? Kaya po, bago tayo mag-render ng ating kanta, manalangin tayo, ito ba ay para sa sarili ko? O ito ba ay gagawin ko para sa Panginoon? Pag kinanta ko ba to ng ganitong paraan, mapupuri ba ang Panginoon? O mapupuri lang yung kagalingan ko? Okay, Kasi sa sarili. baka sabihin, uy, ang ganda ng pagkanta mo ng second service, ba't di ka kaya sumali doon sa The Voice? Oo, tapos O kaya may feelings pa. Yes, o kaya ba't di ka kaya sumali doon sa Got Talent? Di ba? Mga ganyan. Ganyan po mga kapatid, nawawala po sa atin ang standard. Isipin po natin mga kabataan, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi po para itaas ang ating skills, ang ating sarili, kundi dapat maitaas lamang ang pangalan ng ating Panginoon. Huwag tayo magpapadaya. Kaya tayo nadadaya kasi nga sabi ni Sister Sha, we already make our mga sisidla natin full of things outside our mga teachings. worldly things talaga. Worldly things. Hindi natin siya pinupuno ng mga aral ng ating Panginoon. Wala pang pagbabasa ng Yes, Bible, Sister sister. Sha. Actually, talaga yung devotional, family worship talaga. Ewan ko po kung nagpo-family worship pa kayo, ha? So, family worship po talaga is very important. Devotional talaga. Daily personal devotion. Magbasa po talaga tayo. This is the thing that we can do talaga, no? Kasi ang alam po natin na kapag ang isipan natin ay na-persuade na, away na sa katotohanan, mahirap na po itong muling aralan. Nga sabi na, paano mo aaralan isang taong alam niya na ang mga bagay? Kaya bakit may mga taong umaalis sa church? Kasi alam na nila Diba? Ay, alam ko na yan. Kaya ang gagawin nila, awayin nila yung Adventist o awayin nila si Brother Fernando. I-debate na lang nila. Kahit galing sila sa same faith. Kasi nga, they know it Kaya diba dapat talaga, sabi nga ni David, create in me. We have to ask again for a new heart, a new spirit, diba? Para maalis yung mga bad spirit sa atin. Maalis yung masama nating puso. Diba? Mapalitan ng bago. Sabi nga, if your heart is like rock or solid, we have to make it like soft again. So, bakit kasi kapag full na siya, alam isipan natin, punong-puno na ng mga thoughts talaga na negative thoughts, paano pa malalagyan ng positive thoughts yan, di ba, Sister? Mahirap. So, napaganda po na kung saan mga kabataan natin, mga magulang, we have also to analyze, ano nga ba ang ginagawa ng ating mga anak, ano may pinagnunood nila, binabasa nila. We have to guide them. We have to guide them as well. Yung ating nga pong bibig, di ba? Kaya ang ating bibig ay maraming ngipin. Kasabi nila, ang ngipin daw ay isang mga ginagamitan bilang fence, yung harang. Kasi yung dila natin ay mas matalas pa kaysa sword. So, kaya kailangan mabantayan siya ng ngipin, guard. Di ba? So, bakit po? Kasi we have to guard. Kasi talagang very enticing ang kaaway. Talagang gagawin niya lahat na napakaganda, napakamabuti sa ating harapan. However, it's very deadly. Diba? So, napaka-deadly talaga. Yung parang maliit lang na bagay, nakala mo tama, pero mali. Kaya sabi mo nga sa'yo, diba, kapag sabi nga ni Ted Wilson, that everybody should be a guard in the church. Kasi hindi lahat na nagsasata sa harapan o nakatayo sa harapan and then you don't know them, na wala man na kayong background check, wala man na kung sino-sino, parang na-refer lang nung ganito, na-refer ng isang kapatid. We have to figure out ano ba yung message na dala nila. Kasi hindi, diba, mukha lang tama yan. Kapag pinakinggan nila, may impact sa mga taong nakikinig na hindi ganun kalakas o yung ganun yung foundation sa pananampalataya sa mga bagong binyagan. So we have to be very, very careful na parang, Adventist kayo, nagtitiktok kayo sa church. O kaya AY pa, nagtitiktok kayo. So bakit? Kasi parang easy lang na i-click mo lang yung phone mo to TikTok, makapag-TikTok ka na. Kaya mukha rin namang, tama, pero mali talaga. Okay, so thank you, Sister Sha. Wala na tayong enough time, so sasagutin ko na lang po, magdadagdag ako sa question number 2 na sabi ni David. Bakit daw we have to create a clean heart, sabi niya sa Panginoon? Kasi nga po, when we become partakers of the heavenly gift, we are to go into perfection. Ayan. So tayong mga Adventists, dapat we are going to perfection, di ba? Sabi nga, perfect. Hindi pwedeng 99.9%. Hindi pwedeng may natitirang isang bakterya, Sister Sha. Kasi nga, sa ating pagliliglig, panahon ng pagliliglig, ay talagang kukunin lang talaga ng Panginoon yung pure gold. Pure. Hindi pwedeng may mga kasama pang mga impurities. tinga-tinga, mga impurities.
kailangan po tayo ay naidarang na sa apoy at dapat tayo ay pure. So hindi pwede yung pwede na kasi tayong mga kabataan, pag narinig natin, ay friendly approach naman okay lang yan. Sa Panginoon, friendly lang. Pero ingatan natin, sino ba to mga friends na ito? Ito ba ay ginagamit ng Satanas para tayo malayo sa Kanya, sa ating pananampalataya, o ito ba ay binigay talaga ng Panginoon para lalo tayong mapalapit sa Kanya? Kaya mga kabataan ngayong hapon, kami po ay nananawagan sa inyo na since parang New Year na ngayon, start your New Year facing or creating devotional and personal time sa ating Panginoon. Siguro ito na yung tamang time kung hindi nyo nagawa yung New Year's resolution nyo. Number 1, diba? Quiet time or worship, personal devotion with God so ang every day. Nila ngayon, sisiya ka ng mga New Year resolution na makapag-diet, iPhone. ganito ganyan, bili na iPhone, gaya ba na, very materialistic ang mga iniisip talaga nila, Oo, mga kabataan ngayon, tinanong ko isang estudyante ko kahapon, so what is your first hope or wish this year? Sabi niya, I wanna have 100% grades. Talaga nakafocus siya sa grades, okay? Pero sabi ko nga, mga kabataan kasi ngayon medyo materialistic. May sila sister siya, tawag nito, kondisyon, parang sige mag-aaral ako. Basta bigyan mo ako iPhone 14, kung may 50 na, gusto ko ng ganito. Pag hindi ako mag-aaral, parang nagiging bargain. So, mga kabataan, isipin natin na itong ating talents, ang lahat ng binigay sa atin ng Panginoon, ay kailangan i-dedicate sa totoong mahirap. Sabi nga ni Sister siya nakaraan, wala daw bed of roses. Meron nga lang thorns. Maraming roses, pero marami rin palang thorns. Sa pagpunta dun sa langit na bayan, hindi po talaga madali. Wala pong sinabi ang Biblia na ito po ay madali. Pero, kung susundin natin yung kanyang kalooban, ito'y magiging madali. Magiging magaan. Your burden will be light. And your yoke will hindi be mo easy. mararamdaman yung pait at sakit kasi we're looking forward for eternity, spiritual things. Okay? So, Sister Sha, so I think we need to close our program this afternoon. So, baka may gusto ko pang batiin. Titingin po ako sa mga live viewers po natin ngayon. Sige, bumati ka muna bago ako mag-final ng conclusion. Conclusion. So, sa mga kabataan dyan, nawa ay baguhin nyo na po yung mga New Year's resolution. Sana nakauna dyan yung magkaroon ng personal devotion sa ating Panginoon. Kasi yan pong dapat natin laging inuuna mula sa pagdilat ng mata. Hindi ba tibot pagdilat ng mata? Hindi nila alam yun Ay, hindi nila alam yung mga wala na yung mga ganyan ngayon. Naku, I lost connection, Brother Don. I cannot see some of the viewers. Ikaw, Sister Sha, baka wala may akong makita wala akong signal. Hindi ako nakakapag-connect dito. Base. Wala, it's not working. Anyway, so alam ko naman ang ating mga masugid na taga-subaybay. So binabati ko po ulit si Early 7 Strike Land, si Miss Kierma. Ayan. Memorize mo na mga pangalan si nila. Brother Bong Cleopa, si Brother Gary, si Joycelyn Argente, mga nanonood sa atin sa live. Ayan si Ate Lisa, si Brother Fernando na mag-iisa lang mamaya. Huwag po kayong aalis kasi tayong tatlo, Tris to G's. Tatlo daw ko. Kami magti-TikTok, Brother Fernando? Hindi, okay na yan. Dalawa lang daw, sabi ng ating direktor. Andiyan si Ate Lisa, di ba? Okay, so Sister Sha, baka may babatiin ka pa before we close our program? Wala naman na halos. So, nabati ko na po kanina. So, muli po nagpapasalamat tayo sa mga patuloy niyo pong pagsubaybay sa atin. Huwag po kayong magsasawa. Kahit nagsasawa po kami, stay lang po kayo dyan. Huwag po kayong magsasawa. Gusto ko rin po i-close na rin sa Ephesians 4:22 to 24. Yan, pwede po. Mahaba po ito, pero ito na lang, So, Ephesians 4:22 to 24. Apo. 2. Yan. 22 hanggang. Bala po kayo, sir, director. Ayan. Sasabi po rito, at inyong iwan tungkol sa paraan na yung pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Tapos at kayo'y mga bago sa spirito ng iyong pag-iisip. Ayan, 25. Kayo yung mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng
katotohanan. So dito po mga kapatid, talaga pong we are chosen people, no, na dapat po tayo talagang mamuhay sa bago. Diba? We must have a new attitude of our minds, a new spirit, so we can live with God. Alisin na po natin yung mapandaraya, yung lumang ako, yung lumang tayo. If you want to be guarded, our thoughts, we have to make it a new one. So, dabi nga sa atin kanina, kailangan natin buksan ang ating path of our learning, our avenue of the soul, and which is our mind, ang ating maisipan sa makalangit talaga ng mga bagay. Sa mga kabataan, mga kapatid, sa hapong ito, ang ating pong kaaway din naman ay gagawa ng paraan upang tayo ay ma-darken, ma-blinded ang ating mga pangunawa sa mga bagay ng sanlibutan. Na nais nito na tayo will conform in the world, na kahit bawal ang LGBT, tinatanggap natin ngayon, nga po sa pag-cancel culture, kasi we're afraid of speaking about it, but then it's not right in God's eyes, di po ba? We know it. However, because of this generation na kung saan talaga ang kaaway ay padidilimin niya ang katotohanan upang ang mga bagay na mga mali ay paniwalaan ng ating mga kabataan. Kaya po sa hapong ito, ang ating pong Panginoon ay nananawagan muli na tayo po ay humingi ng bagong puso at let us renew. We have the right spirit within us and we have to ask for that every day para po mapanagumpayan natin at tayo po'y maging handa sa mga pagsubok sa ating pamumuhay at sa ating pananampalataya. Ayan po. So bago po manalangin, nais ko pong batin si Kuya John Lloyd Matugas sa miss ka na namin. Kuya John Lloyd, see you when I see you po. JL, balik ka na, di na kami galit. JL, oo, di na kami galit. Okay na. Na-miss ka namin. Sana makasama ka namin sa Saturday. Yes. Sa ibang lugar. Ayan. So, ngayon po mga kapatid, kung kayo po yung mga prayer request din naman, you can also type in our comment sections. Hindi po namin mabasa yung mga comment kasi mahina pong aming signal for today. Siguro po next week. Ayan. So, maraming salamat po. At tayo po lahat ay manalangin. O dakila namin Ama sa langit, tunay nga po Ama na kung saan ay pong dakilang pangalan na aming tinataas. Sa kabila po Ama ng aming mga kahinaan, sa aming mga kaisipang marurumi, kami po inyong pinalalahanan na ang lahat ng bagay na ito ay maaari po inyong baguhin. Bigyan kami ng bagong puso at bagong isipan upang mailagay po namin sa inyo pong templo, sa temple po ng Holy Spirit ay mga tama at mga makalangit at may kabanalan sa aming pamumuhay. Pagpalain po ang mga nanonood, ganun po ang mga anak, ang mga magulang, at nawaa may patuloy kaming bigyan naman ng karunungan, kalakasan na makapaglingkod sa inyo pong dakilang bukirin. Pagpalain mo sa amin sa hapong ito at pagpalain niyo pang programa at sunod pang mga programa sa hapong ito. Maraming salamat Ama sa pagdinig ng panalangin. Paaminin sa matamis sa pangalan sa Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay